Magandang araw mga boss, no? Ngayon mag-update tayo doon sa aking nabiling crayfish noong June 28. So ngayon July 6 na. Tingnan natin ang development kung ano nang nangyari. Okay, let's go. Welcome to my channel, Idea Mo TV. Okay mga boss, nakita niyo naman yung crayfish, no? So parang sa tingin ko ay lumaki na siya sa loob ng 1 week. May pagbabago. So far wala naman ako nakitang problema pagdating sa pagkain. Malakas silang kumain, din maliliksi naman, although hindi ko sila araw-araw na namonitor dahil may trabaho rin tayo. So ngayon ko lang talaga siya na tingnan uli kasi wala tayo lagi sa bahay. So ngayon yan, makikita nyo ang liliksi nilang tatlo. So wala naman ako naging problema pagdating sa pagkain. Din yung tubig niya hindi naman nagbago, malinaw pa rin, dahil may filter tayo, pero babaguhin natin yan. May idadagdag tayo pati dyan sa aquarium. May mga idadagdag tayo na biological filter media para makatulong sa magandang tubig, magkaroon ng magandang quality ang tubig at ma-maintain yung linis. So mamaya lalagyan natin ng dagdag na laman yung filter natin. Ito ay nakita ko lang rin sa YouTube, din nag-research ako mga ginagawa sa mga naunang nag-aalaga ng crayfish. I-share ko lang rin sa mga baguhan tulad ko para at least mapag-aralan natin ng husto bago tayo pumunta sa maramihang pag-aalaga dito. So ito mga boss, no, bumili ako nitong panlinis ng aquarium. So ang purpose nito ay ipapump ko lang siya, din siguro yung mga tira-tirang pagkain lang ng aquarium ang pwede nating tanggalin kasi 20% lang ng tubig ng aquarium pwede nating tanggalin tuwing maglilinis, no? Yan, ito yung ginagamit sa paghigop ng na mga tira-tira pagkain at dumi na aquarium. So magandang to, panlinis, malaking bagay para hindi na tayo maggamit ng mga tabo. So, at mapili natin yung pwedeng tanggalin. So mura lang ito, nabibili natin sa pet shop. Ito naman mga boss yung biological filter media na tinatawag nila. So ginagamit ito sa aquarium. Ito yung nagpo-produce ng good bacteria, malaking pakinabang nito pagdating sa aquarium. Kailangan natin to. Nabili ko lang ito ng mura lang pong ito, 1/4 lang kasi maliit lang naman yung aquarium ko. So ilalagay lang natin siya doon sa ating filter at yung iba ilagay natin sa aquarium. So, may tubig mismo, may bagsakan, no? So advice sa akin nung binilihan ko, hugasan lang siya ng walang sabon. Hinugasan lang natin siya ng 2 beses, tapos huwag na lang natin lagyan ng sabon para natural lang yung tubig na magagamit natin sa kanya sa paglinis. Yan, kalahating tabo. So ito naman mga bato, hindi naman siya talaga kailangan required sa aquarium. So inobserbahan ko lang na pwede naman siyang ilagay para mag-silvering additional hides nila. Then pwede siyang maging patungan ng mga crayfish natin doon sa taas ng hides nila. Pwede natin lagyan doon para kung gusto niyang umangat para makalanghap ng oxygen, pwede silang umakyat doon. So ilalagay natin to doon sa taas ng mga hides niya, yung malalaki. Then yung iba ay ilalagay natin sa tubig. So mga boss, ito na yung yung aquarium, no? Makikita nyo may dahon. Nilagay ko ito 1 week na ito dito. 1 week na. Tingnan nyo yung dahon niya. Kinakain pala nila yung dahon, oh. Yan. Yan, oh. Tubig
walang amoy yung creepies niya. Yan, nakatago lang sila, no, pag araw. Nakakatuwa kasi malakas sila. At itong dahon niya, kinakain nila kahit ano na, kahit luma. Talagang kinakain nila yung mga natural na mga bagay na mabubulok. So i-adjust natin para yung bandang puwitan nila yung sa likuran ay may space. So ang purpose naman yan, kung sakaling papasok yung isang creepies dyan sa hides niya, pwede silang umatras or lumabas dyan, no, hindi sila mag-aaway. Yan, yung space na yan, ang purpose niyan para maiwasan natin na magkaroon sila ng mortality, no. Okay mga boss, ito naman yung ating filter. Ito yung dati yung filter na nilagay, no. So ngayon, kita nyo, ang dumi, ang dumi, no. Linisan natin ito mamaya. Yan, yung mga galing sa mga bulok na dahon. Linisan muna natin. Ang paglinis nito, hindi na kailangang may sabon. So direct lang rin, baka maka-apekto kasi sa ating creepies pag may sabon tayong gamitin. So ganito lang siya. Medyo ibaligtad lang natin yung pagpag natin para matanggal yung mga dahon-dahon na bulok, yung mga parang lumot-lumot na nadala ng aerator natin. So ito, baguhin natin yung setup ng ating filter, lagyan natin itong ito nabili natin, then itong uling, tinutulungan ito na alisin yung mga natutunaw na chemical, no, tulad ng chlorine. And then nagpapatanggal din siya ng kulay ng tubig, nagpapaalis din na siya ng amoy. Nakakatulong itong uling na ito para maging malinis yung ating tubig. Din ito namang filter na biological filter media. So siya ay diyan din dapat sa may sa kasama niyan para siya naman yung mag-provide ng good bacteria para masala niya bago bumaba doon sa ating aquarium. So, iayos lang natin. Nung karaan linggo hindi natin nalagyan ng ganito, no, kasi yun nga sinasabi ko, pinapag-aralan pa natin. So habang natagal, nag-a-update naman. So ilagay na natin tong filter, yan sa ilalim yung mga kinamada natin. So balik tayo dito sa ating aquarium, lagyan natin ng filter. Yan, yung biological filter na yan, malaking tulong yan na dyan natin na ilagay kasi siya yung nagmi-maintain ng water quality ng aquarium, no. Kasi yung mga harmful substance dyan sa tubig ay katulad ng ammonia ay na-convert niya sa nitrite. Then yung nitrite ko-convert naman sa nitrate. So less harmful na siya para sa ating mga crayfish, no. So yung filter na yan din yung nagpo-promote ng healthier environments para sa ating mga crayfish, no. Lagay na natin itong mga bato para additional palamuti. And then pwede rin sila mag-hides dyan, lalo na pag lumalabas sila. Pwede na rin nilang dyan lang sila tumatabi, Napakalinaw talaga ng tubig kung mapapansin mo. Halos walang pinagbago, no. Kahit na may bulok na dahon ng saging, 1 week na yan pa rin ang quality ng tubig nyo. So mamaya linisan natin yan, tatanggalin tayo yung mga tira-tirang pagkain. Yan, medyo maganda na. Ang ganda na tingnan, parang magiging siya, natural habitat nila. Although glass siya, at least may mga bato siyang nakita. Lagyan natin dito sa taas para kung gusto nilang umangat para lumanghap ng oxygen, pwede silang umakyat dyan. Yan, lagyan natin yung malalaking bato. Yung malalaking bato ang ilagay natin dito para so ang babaw ng tubig dyan. Pag umangat sila,
oxygen na yung malanghap nila. No? Ayan o. Yan, mga buhay na bato yan, mga boss. Galing sa ilog, no? Yan. Okay. So, aakyat sila dyan. Kung mapansin nyo yung tubig, parang medyo manilaw-nilaw ng konti dahil yan sa dahon. Pero malinaw siya, walang amoy. Pag amoyin mo, walang amoy ang tubig. So sana mga boss, makakatulong tong ginagawa kong video, no, sa ating mga beginners pagdating sa pag-aalaga ng crayfish. So, yan, lagyan natin ito ng additional na bato dito. Kasi dito sila lumalabas pag gabi. Then yung mga pellet dito rin natapat sa may mga bato na ito. Yan. So after nito na mailagay natin lahat ito, tatanggalin natin tong Yan, ito na yung binili natin, no. Testingan natin kung gumagana. Yan. Yan, yung mga tira-tirang pagkain niya. So itutok natin dyan, din ipump natin. Yun, lumabas na. Yan. So, nasa 20%, 30% lang na tubig ang tatanggalin natin. No? Yan. Okay. Galing. So, napakadali para maglinis ng ating aquarium. Okay. Tinanggal ko lang yung mga kunting dumi-dumi. At yung mga tira-tirang pagkain. Okay, malinis na. Malinaw na uli. No? Yan. Okay. Yan. Kita nyo, ang linaw mga boss. So yung filter mamaya natin ibalik kasi may takip kasi yan dyan. Din may butas lang siya para ipasok natin yung asul na yan pa itaas. So lagyan natin ng tubig. Siguro tansyahin lang natin kung ano karami yung tinanggal natin. Itong tubig na ito, halos 1 week ko na rin ito na naka-stack dito sa buti na ito. So, idagdagan ko lang natin. So, nakasingaw na ang chlorine nito. Yan. Sa mga boss na nakatulong ang video ko na to, no? Huwag kalimutang i-share at mag-subscribe sa channel ko na ito para sa mga updates ng pag-alaga ko ng crayfish. Para makatulong tayo sa ating mga manonood na gusto rin mag-alaga ng crayfish. Iayos lang natin ng konti. Yan. Okay. So, i-adjust ko lang rin ng konti ito kasi parang binawasan ko ng konti ang tubig. Kasi parang mas mataas. So, dapat ang tubig niya ay nasa lang. Mga 6 to 8 inches ang taas. No? Dati kasi parang nasa 10 inches, halos kalahati ng aquarium. So yan, pag sinilip mo, malabo siya dito sa labas kasi siguro sa sa aquarium na rin. Pero pag tiningnan mo doon sa taas, ang linaw ng tubig niya, no. Dito lang yan sa labas yan. Parang natural habitat na ang setup. Okay. Yan. Buhay na buhay yung mga bato. Okay. Yan, dyan sila akyat kung sakali. Pag umakyat sila dyan, makakalanghap na sila ng oxygen kasi napakababaw lang. No? Pag umangat sila dyan, pag umakyat. So, kailangan rin nila yan, oxygen. Hindi lang lagi sila sa ilalim ng tubig. Ano? Umaangat din sila. May ugali rin silang umaangat sa tubig. So, yan na mga boss. Yan. Okay. Nilagyan ko siya ng malunggay. Kasi ang malunggay kinakain pala nila. So mayaman siya sa vitamina, then protina. Ganun din yung may mataas din siyang calcium at iron na nakakatulong sa kanilang paglaki. So titingnan natin, marami siyang pwedeng makain na mga andito lang sa ating paligid. So sa ibang vlog ko siguro ibabahagi ko rin yung mga
natural na mga pagkain na sa paligid lang. So hanggang dito na lang mga boss ang video ko. So kung nakakatulong ang video kong ito, huwag nating kalimutang i-like, share, and comment sa ibaba para madagdagan din ang aking kaalaman pagdating sa pag-aalaga ng crayfish. So hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsubaybay sa video kong ito at sa update.